Mr. Speaker, distinguished colleague, kanina kasi narinig ko lang yung 6 billion at tila nakakainggit yung foundation ni Congressman Lian. Actually, ma'am, yung meeting ko with Congressman Garjola and Secretary Recto on April 15 or 16, as per my Facebook post, was for them to ask for my help for the campaign of Vilma and Lucky. Yeah, I'm After sorry, which, Mr. Speaker, what year po? April? 2025, So this was before? para tulungan ko sila para sa 2025 elections. Dahil ang panalo ni Vilma kay Mike Rivera ay 7+% lamang. At nanalo siya sa aking distrito at natalo pa nga siya sa ibang mga distrito. Kaya pwede kong sabihin, kaya siya nanalo dahil sa panalo niya sa aking distrito. Ako po ay may 75% ng boto, siya ay nakakuha ng 42% ng boto. Pero yung siguro relasyon namin ay naging fractured dahil baka feeling threatened. Siguro, just my speculation, and sorry to delve into speculation, sila pagkatapos ng eleksyon. At ang isang halimbawa nito ay nung April 24, bumisita si Pangulong Marcos para sa bawat barangay makikinabang sa Batangas at may 84 barangays na hindi binigyan ng kanilang 200,000 pesos. Matanong ko po, Mr. Speaker, 84 lang po ba ang hindi nakatanggap sa Batangas? Kasi dito sa records ko, lumalabas na 95. Yung sa ibang distrito, hindi ko na po alam. Pero yung 84 na to ay lahat ng barangays sa dalawang bayan na nagsasabi, nag-submit sila, meron din kaming screenshots ng kanilang group chat na in-acknowledge na nag-submit sila, pero gumawa ng bagong group chat ang Liga ng Barangays ng Batangas na hiwalay sa dalawang bayan na to at sinabi daw na para lang sa mga bayan na ito ang bigayan. At sinabi sa kanila na ang Office of the Provincial Governor ay magdedesisyon kailan ibibigay yung 200,000 pesos sa mga barangays na ito. Pati ako babanggitin. But I'll tell you one thing, Congressman Leviste. Maayos kami sa Quezon. Wala kaming problema doon. Ang sinasabi ko, mas nagkakasundo mababa at ang gastusin sa nagkakaisa. Quezon. Walang kalaban ka naman sa nakarang eleksyon di ba? Congressman Leviste, Mr. Speaker, I'm sorry. I'm supposed to be respecting Please, our rules. address Mr. the Speaker, unfortunately, I do not abide by comments of the good congressman from Batangas. I think it's totally uncalled for and baseless. And in fact, it's downright hearsay for him to make such allegations. And if indeed he has factual basis in anything and everything that he is saying, there were proper forums to do the same, to act on those allegations, to make the necessary complaints. Why now? Why here? Mr. Speaker. First of all, I would like to manifest that I appreciate the help that Deputy Speaker Suarez has extended to me in my first term as a advisor and mentor. And I do not mean any disrespect earlier by mentioning that. My point was that mas mababa ang gastusin sa Quezon at Batangas at sa Calabarzon kumpara sa ibang mga rehiyon. Pero ang punto ko ay hindi ang ginagastos sa election kung hindi ang pinanggagalingan ng gastos na ito. Lalo na kapag lantaran ang kontraktor ay nasa campaign sortie at ako nga ay may personal na karanasan na si Garjola ay gumagastos para sa kampanya ni Vilma at Lucky. Mr. Speaker. But in terms of your question on why now, I would like to say that my focus has been on transparency and accountability on corruption in the DPWH and the flood control investigations. Kasi hindi sapat na i-disqualify natin ang mga ang mga kandidato na may vote buying sa mga eleksyon. Dapat kasuhan para sa pagnanakaw ang mga politiko kapag sila ay nahalal na. Kaya yun ang inuna ko, yung pananagutan sa korupsyon sa DPWH. Pero kung pwede ko pong banggitin din, ako po ay hindi sinungaling. Ayokong bulahin ng taong bayan. Lahat tayo dito sa plenaryo ngayon ay may kaalaman na talamak ang vote buying at umaabot sa daan-daang milyon on average at minsan bilyon-bilyon ang mga kampanya ng mga kandidato sa Pilipinas. Balikan ko lang po yan, Mr. Speaker, distinguished colleague. Honorable Lian Leviste, ito bang 200,000 sa bawat barangay? Ang sinasabi mo ba ay merong piling barangay at hindi lahat ang binibigyan? 110% base sa mga inilabas na naming ebidensya at mabuti kung
magpatawag ng pagdinig ang Kongreso para hindi lang he said, she said, para magkaalaman na tayo kung anong totoo. Kasi Mr. Speaker, distinguished colleague, ako po ay tubong Leyte. At doon nga po sa Tacloban City, merong mga hindi nabigyan, hindi dahil sa politika, no? Kundi dahil hindi sila nakasubmit ng mga dokumento. At totoo po ba, Mr. Speaker, distinguished colleague, na merong ibang mga barangay na walang dalang resibo? Ang tanong ko, Mr. Speaker, kapag walang resibo po ba, pwedeng mabigyan ng ating DILG or DOF or whatever agency is tasked with that? May I respond, Madam Speaker? Nasa Facebook page ko po yung screenshots ng group chat na nagsasabi na hindi kasali itong dalawang barangays. At sila po ay nag-submit. Meron din naman pong group chat na nagsasabi na nakapag-submit sila. Kaya base po sa matibay na ebidensya at ayon sa kanilang testimonya, sinabi sa kanila ng Office of the Provincial Governor na hindi talaga sila kasama. Kaya para you don't just take it from me, magpatawag na lang ng pagdinig ang Kongreso tungkol sa bagay na ito. Mr. Speaker, distinguished colleague, kanina kasi narinig ko lang yung 6 billion at tila nakakaingit yung foundation ni Congressman Lian. Yung foundation niyo po ay namimigay ng tulong at ang 6 billion ay nanggaling po sa inyo. Opo, at wala pong contractor na nagbibigay sa akin ng suporta para sa eleksyon. You Yun ang have punto 1 ko. minute, honorable members. Please wrap up. So, Mr. Speaker, may I reiterate, ang 6 billion po ay donasyon nyo. In Sa- cash and shares at hindi ko po natapos pa ang aking bigayan. Tuloy-tuloy ang libreng serbisyo medikal. Nakaraang linggo, nagbigay po tayo ng libreng serbisyong medikal sa medical mission sa aking distrito. Meron din tayong relief goods na inihahanda para sa darating na typhoon season. At kahit walang eleksyon, natutuwa lang ako na mamigay ng pera na alam ko ay galing sa malinis na panggagalingan. At kapag sinabi nyo pong malinis na pinanggagalingan, saan po ito nanggaling, Honorable Lian? Binenta ko ang shares sa aking kumpanya at ako po ay may business career na nasa public record at Ano pong kumpanya ito, Mr. Speaker? yung SP New Energy Corporation na binenta ko sa Meralco na lahat po ay nasa public record. At dito po nanggaling. Deputy Speaker, I believe we have exhausted too much time in Yes, this topic. thank you very much. Please wrap Pero up. Yes, nananawagan last din ako na question. gumawa ng pagdinig Last ang Kongreso question, tungkol Mr. sa tagong Speaker. yaman ng ibang mga Majority kongresista. Dahil Yeah. ako ay hindi Mr. nagtatago Speaker, ng aking mga ari. the time mga allotted ari. for Pero ang Representative ibang Eliste kongresista, has already expired. Yeah. I move to refer the speech, including the manifestations and interpellations, to the Committee on Rules.